Maraming mga Pilipino ang nagpapasyal magtrabaho sa ibang bansa dahil sa mas malaking oportunidad na maaaring mabigay ito para sa kanilang pamilya. Sa simula, ang isang OFW ay nagdadaan sa proseso ng aplikasyon na maaaring maging mahirap at matagal. Sa oras na sila ay matatanggap, sila ay maghahanda na para sa kanilang pag-alis. Ang pag-alis na ito ay maaaring maging emosyonal dahil sa kanilang pag-iwan sa kanilang mga mahal sa buhay. Tulad ng maraming OFW sa Hong Kong, si Vivian ay nagtatrabaho bilang domestic helper. Sa loob ng 6 na araw, siya ay naglilingkod sa kanyang amo, nag-aalaga ng mga bata, naglilinis ng bahay, at nagluluto ng mga pagkain. Magandang araw sa ating lahat. So, pinakamahirap talagang desisyon na nagawa ko sa buhay bilang isang OFW ay yung iiwan ko yung mga anak ko. Iiwan dahil gusto mong mayroon kang maabot sa buhay, mayroon kang gustong abutin ng mga pangarap. At para din nababigyan sila ng magandang kinabukasan. So, yan ang pinakamahirap talaga kahit gaano ka pakatapang. Basta ang anak na ang pinag-uusapan, talagang manghina ang loob mo. Pinapalakas ko ang aking sarili kapag ako'y nag-iisa o nalulungkot sa pamamagitan ng pagtingin ng mga pictures ng aking mga anak sa aking cellphone, sa aking mga kapamilya, at pag-isip ng mga positibong bagay na gusto kong makamtan, ng mga pangarap ko sa buhay na gusto kong abutin. Yun, mapapalakas talaga ako dyan. Usually, kung may mga libreng oras ako, talagang tawag sa mga anak, ganun, tatawag sa mga kapatid, tatawag sa parents. Tapos, hindi naman lahat ng panahon nun online din sila. Magkatugma yung oras namin sa oras ko dito na yung libre ko. So, kung hindi ko man talaga sila ma-contact, ayun, manunood ng movie, manunood ng mga inspiring words, nakikinig ng mga inspiring words, or magsisimba online, ganun. Tapos, yung mga weekdays naman, weekend naman namin, yung may may day off dito sa Hong Kong. So yun, makipaghalubilo sa mga kaibigan, makipagpintuhan, magsisimba, ganun yung mga namin, palipas oras namin dito. Pinakamagandang karanasan ko bilang isang OFW ay yung hindi ko akalain na makasakay ako ng airplane. Hindi ko talaga akalain yun. Akala ko ba noon, yung wala talaga sa isip ko na balang araw makasakay pala ako ng airplane. Kasi noon, dumadaan yung airplane, yun lang, nakatunganga, nakahangad, tumitingin sa airplane. So, ayun, bilang nang ako'y isang OFW na tuwang-tuwa. Kasi, ayun, another experience, diba? At saka yung, how to deal another people, na yun ba yung di mo alam kung anong ugaling mayroon sila, anong klaseng tao yung nakaharap mo. Kasi, hindi mo alam kung paano mo sila
pakitunguhan kasi yung lingwahe nila iba. Di ba? So, isa itong napakagandang karanasan ko sa buhay. How to improve myself na kaya ko pala. On how to prove myself na kaya ko palang gawin yung nagawa ng iba. Kaya nga no, may kasabihan na kung kaya nila, kaya mo din. So ito na yun, kaya ko pala. Ang pinakamalaking pagbabago sa aking buhay mula nang ako ay isang OFW ay yung na-improve ko yung pagiging self-confident ko at pagiging matatag at more responsible sa buhay. So since ang OFW ay malaki talaga yung nabayad namin na taxes, so itong mga tax na yun na binabayad, malaki talaga tong naitulong para sa ekonomiya ng ating bansa. Ang pinapangarap ko sa ating pamilya, kung matustusan ko ang pangangailangan ng aking mga anak. Iba nga dyan, walang kain, walang tulog, kulang sa kain. So, ganun talaga dito, kailangan na, kasi may amo tayo, hindi pare-pareho ang amo dito. Yun, dapat naman na makita ninyo kung ano yung pagsakripisyo namin dito. Palagahan nyo din. Palagahan nyo at ipakita nyo na yung mga pinapadala namin na nasa mabuti din, na ginagamit nyo sa mabuti. Huwag na yung makatanggap lang ng pera, yun na. Barkada dito, barkada doon, inom dito, inom doon, sugal dito. Hindi, ang sakit sa pakiramdam namin yan, na mabalitaan namin na ganun yung ginagawa sa pera na pinaghihirapan namin dito. Ang sakit-sakit talaga sa pakiramdam. Tapos ang pinakamasakit pa na yung may problema ka, na wala kang masumbungan, wala kang masumbungan, wala bang na gusto mong ipalabas, pero sino yung palabasan mo? Na wala ka namang makausap, lalong-lat mo na dyan sa Middle East. Ang hirap kasi dyan ka lang sa loob ng bahay, minsan lang makalabas. Okay na nga dito sa Hong Kong kasi every weekend may makausap ka. Kung may problema ka, pwede mong ipalabas kaibigan mo. So, kahit papaano naman din na mabigyan ka din ng advice, di ba? So, sana sa pamilya na naiwan sa Pinas, gamitin nyo sa maayos yung pinaghihirapan namin dito. Kasi hindi naman kami umaalis na para lang sa sarili namin, para din sa kinabukasan ng buong pamilya. Masasabi ko lang na tatagan lang natin ang ating sarili. Oo, mahirap. Mahirap maging single mom, mahirap malayo sa pamilya, mahirap maging OFW. Mahirap, pero ginusto natin to. Ginusto natin to para sa ating pangarap. Palagi lang tayong magdasal, nabigyan tayo ng lakas araw-araw. Kasi yan naman talaga yung sandata natin dito sa ating pakipagsapalaran sa ibang bansa. At para na din sa mga single mom, kahit tulad din sa ibang bansa, yan naman talaga ang lakas lang talaga, magbuting pangangatawan ng talaga ang kailanganin natin para na mapatuloy natin ang ating mga gawain sa araw-araw. Yung lalo na ikaw lang yung nagsusustento, nagsusumika para sa iyong mga anak. Talagang alagaan natin ang ating sarili. Kasi yan lang yung sandata natin.
katawan lang ang sabi nga nila, katawan lang ang kapital natin. So, paano kung nagkasakit tayo? So, wala tayong income sa araw na yan. Hindi naman na pwede na magtrabaho tayo kahit nagkasakit dyan sa Pinas, di ba? So, kailangan talagang magpahinga para maging lumakas na naman. Pero iba dito sa ibang bansa, kahit nagkasakit ka, basta kaya mo pang bumangon, hala, go. Bawal magkasakit dito, kaya alagaan natin ang ating sarili. Kaya, patuloy lang, abutin ang pangarap, dahan-dahang abutin natin ang ating pangarap.